Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Napurnada ang biyahe ng isang OFW sa Kuwait matapos punitin ng kanyang mister ang kanyang passport at plane ticket. Ang kanya kasing mister nagalit daw dahil nagseselos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Napagulgol ang OFW ni si alias Myra habang nasa NAIA Terminal 1 kanina. Di na matutuloy ang kanyang biyahe pa Kuwait matapos punitin ng kanyang asawang si Jonard Banate ang kanyang passport at plane ticket. Pabalik na sana ng trabaho sa abroad si Myra matapos ang isang buwang bakasyon sa Roas City, Capiz nang harangin siya sa airport ng sospek. Bago nito, nag-away raw ang mag-asawa noong bagong taon. Nagselos daw ang mister niya sa kaibigan nito na kainuman nila. Nanggalit siya ng selos. Tapos, sinabihan niya ako na uuwi ako ng bahay. Nahihilong ako, sabi ko, wait lang. Nung pauwi na ako, bigla niya akong sinampal. Matapos sakta, nakipaghiwalay na raw si Myra kay Banate. Kaya laking gulat na lang daw ni Myra nang makita niya ang asawa niya sa airport. Inihila niya ako, dadalhin niya daw ako doon sa Batangas. Sabi ko, hindi pwede. Nagpalag ako, hinila niya ako, bigla niya na lang kinuha yung cellphone ko, tapos binato niya. Sunod yung passport ko, pinunit niya yung front page ng passport ko, tapos ticket ko. Agad naman rumuspondi ang PNP Aviation Security Group nang marinig ang hagulgol ni Myra. Inaresto nila si Banate. Sinampahan na rin siya ng reklamo ni Myra at nangakong tuluyan ng puputulin ang kanilang relasyon. Pag hindi ko pinakulong, uulit-ulitin niya, lagi na lang Lagi na lang. Tumanggi na magbigay ng pahayag si Banate na nahaharap sa patong-patong na reklamo, kabilang ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act at physical injury. Posible rin siyang managot sa paglabag sa Philippine Passport Act. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.